Good morning, everyone. Group 4, we're going to talk about what is climate change. Kaya, make sure na may mga pangit. So, good morning again, everyone. This is Group 4. We are going to talk about what is climate change and what are the effects na pwede natin mga mabago, lalo na yung mga technological marvels na pwede mag-improve ang pagkawala ng climate change sa mundo natin. Andito tayo sa 5 members, including me, 6 members of Group 4 na pag-uusapan natin yung mga pagbabago sa climate change. Good morning again, everyone. Tuloy kayo. So, Mr. Russell Antoniano, what is your definition when we talk about climate change? Kasi, for me, para sa akin, may mga pagbabago rin na ng mga nadulot, di ba, yung climate change, lalo na yung mga na-apektuhan natin ngayon, lalo na yung bagyong Karina. Mas sabihin natin, kahit di naman tumama sa bansa natin yung mismong bagyo, na-impact pa rin tayo, lalo na yung lalo na yung pagbabaha sa Metro Manila, di ba? So, para sa iyo, anong pwede pang mga apekto na nangyari sa climate change sa atin? Yung mga iba pang effects na nangyayari sa atin sa climate change nga is yung mga pabago-bagong ng panahon. Di ba ngayon? Tag-ulan ngayon tapos hindi mo next month hindi mo siya aasang iinit siya ng sobra, parang La Nina ba yung tawag doon? Ay, El Nino, kasi La Nina yung tag-ulan. Hindi mo siya aasang magiging tag-init siya agad kasi alam natin ngayong July hanggang September, October, siya talaga rainy season. So iba talaga yung climate change ngayong present days kung kumpara sa mga dati. Oo, tama. Lalo na yun ng mga nakaraang mga buwan, no? Napakainit. Lalo na ng first term natin, simula ng first term natin, wala nga tayong klase nun, nakapag-online class lang tayo dahil sa El Nino. Sige, Kim, baka meron pang madagdag. Sa akin naman yung pinagkaiba kasi contrary dun sa popular belief na yung global warming tsaka climate change iisa lang. Hindi sila iisa. Yung global warming, nire-refer yun yung rises of greenhouse gases sa atmosphere natin, which is yung CO2 tsaka methane, yung CH4. Tapos yung climate change naman, mas broad naman siya. Dito kasama na yung global warming. Parte na siya dito na nakapaloob yung global warming. Ang tinatakal naman ng climate change is yung sinabi nga kanina, yung El Nino, yung sudden change sa weather events, precipitation patterns, tsaka sa ocean currents, yung pagtunaw ng ice caps, tsaka pagtaas ng sea level. Yung sa yung sinabi mo kanina na yung sa ice caps. Marami na nga mga bansang mga naapektuhan, lalo na yung mga rising sea level na nawawala yung mga bansa nila dahil doon. Meron isang bansa na dahil sa rising sea level ngayon na nawawala na ngayon sila dahil bumabaha na yung lugar nila. Kaya nag-transfer sila sa digital world. Tingnan mo kung anong bansa ulit. So, doon tayo sa next na pwede natin pag-usapan na yung technological na impact na pwede natin magawa para mabawasan ng climate change. Miss Rose Ann, meron ka bang may masabi na pwede natin magawa na may mga nagawa na tayo as humanity na technological na para mas mabawasan yung impact ng climate change sa atin or mabawasan yung pwede natin magawang climate change? Meron ba? Wait lang. While we taking time, Mr. Andaya, meron ka ba muna madagdag? Ano ulit yung tanong? Yung meron ka bang mga alam na mga technologies or mga development na pwede magbawas ng impact ng climate change sa atin?
Wait lang. Siguro para sa akin, wala pa ako masyadong idea. Pero siguro sa akin yung mga ano na lang. Yung mga strategy na lang para i-overcome yung mga tawag dito, yung mga natural na need natin to malesen yung tawag dito, yung pag-usbong ng climate change. Siguro yung sa una, yung sa yun nga, dahil sa gases natin, di ba, na nagiging ano rin siya, yung sa fossil fuel, which is, wait lang. Wait lang, wala. Oo, Wait tama, lang. pwede. Kasi, di ba, dahil sa climate change rin, di ba, nakangagana rin sa fossil fuel. Di ba, meron ng mga development ngayon na pumunta tayo sa mga electric cars, mga e-bike ngayon na nakikita natin na parang nababawasan na rin yung ng climate change, lalo na wala na din masyadong mga impact ng fossil fuel yung mga e-cars, di ba? Marami na rin tayo nakikita ngayon dito sa Pilipinas yun ng introduction. Tama, di ba? Tama. Ako may madadagdag. Go, Miss Rosa. For the sa scientific technology na pwede nating ma-invent para ma-prevent or matulungan yung pag ng climate change is yung ipapasok ko na lang dito yung sinuggest ko na invention nung ginawa nating invention, yung drone na kayang magdala ng mga relief goods, ng mga medical supplies na pwedeng makatulong sa mga tao na naka-evacuate na. At saka yung mga tsaka kaya niyang ma-predict or ma-predict niya yung kung may sakuna man na darating, so manonotify yung mga tao na pwedeng maanong sa TV, ganyan. Maganda rin yun. Yung sinasabi mong drone, pwede natin yung gamitin yun para maano rin yung mga delivery system, di ba? Para hindi na tayo sana mag-rely sa mga motor masyado or mga sasakyan, lalo na mababawasan yung kahit yung carbon footprint natin dahil mostly nakarun ba yun sa electricity yung drone na yun? Miss Rosal? Like batteries or Sorry? yung drone, parang nakakapag-run ba yun sa battery? Rechargeable yun, di ba? Ganun yung drone. Pwede naman. That's good. So, Ako may dagdag din ako. go. So bukod nga sa sa mga electricity or electric kunyari mga e-bike, meron din tayo dapat siguro yung renewables energy, yun nga, which is yung mga solar panels natin, yung mga wind power, and also yung mga hydro and oceans, which is nagagamit natin yung mga nangyari ngayong panahon, nangyari tag-ulan, which is pwede natin gamitin into yung water into hydropower, diba, and ocean energy, ganun. And also yung paghabagat ng hangin, pwede natin siya maging source of electric or energy dahil sa hangin. And also sa yun nga, sa uso ngayon na sa sobrang init, pwede natin din siya magamit. Pwede natin ma-store yung yung energy na nagmumula sa araw, which is na kahit hindi na tawag dito, kahit hindi maaraw or kahit tawag dito, yung concentrated na power na naipon sa solar power ay Pwede yun. magagamit. May mga lalo na yung pagde-declare ngayon na mas na-activate na natin yung nuclear power plant para mas malesen yung carbon na release, lalo na yung pag-rely natin sa mga coal-powered na mga power plants. Mas mababawasan yun, lalo na magiging mataas yung natin, yung reliability sa mga sa kuryente, pero mababawasan natin yung carbon natin, lalo na yung sa nuclear power plant din, na konti na lang rin yung nilalabas niyang mga HCO2. So, sa mga nagawin natin mga topic, may mga solutions ba tayo na napag-iisipan rin, lalo na yung magagandang mga topic natin? Mr. Tapits, merong sa solutions. Hello? Yes, loud and clear, Mr. Tapits. So, based sa research ko, meron tinatawag na artificial rain or also known as cloud seeding. Isa siyang weather modification technique
where substances like silver iodide, potassium iodide, or liquid propane ay nadidisperse into clouds para ma-stimulate yung rainfall. Yung mga substances, Ay, go on. kasi yung mga substance na ito, nag-a-act siya as cloud condensation or ice nuclei para ma-help yung clouds mag-form or ma-boost yung precipitation. May mga ganyan na lalo sa mga dry area rin sa China na naggagawa sila ng artificial rain para doon umulan. Maganda rin. Pero pwede din natin magamit dito sa Pilipinas, lalo na pag yung tagtuyo, yung El Nino, pwede natin magawa yan para matulungan rin natin mga farmers natin. Thank you so much. By the way guys, thank you sa contribution and pag-share ng ideas nyo regarding doon. Meron pa ba kayong madadagdag guys? Anything? So, bukod dun sa solution, actually, since yung climate change, kaparit na siya dati. Yung mga tao gumawa na ng paraan para mas matulungan yung maging mitigate o mas stop natin yung pagkakaroon. Hindi totally stop kasi irreversible na yung damage. Ito yung mga renewable energy technologies. Ito yung solar power, wind power, hydroelectric power. Kasi nga diba kanina kakasabi lang na yung greenhouse gases tumataas, which is part din siya ng climate change. Para ma-mitigate yun, gumamit sila ng renewable energy technologies. Meron din yung mga energy storage, yung mga batteries, tsaka grid-scale storage. Kung saan, yung sa grid-scale storage, gumagamit sila ng hydrogen vehicles kasi mas efficient nga siya, tapos walang emission ng gases. May sustainable agriculture din, may precision agriculture, kung saan gumagamit nga, sinabi ni Rosan kanina, yung drone, sensors, tsaka satellite. Meron ding alternative proteins, kung saan yung mga lab-grown meat, tsaka plant-based proteins. Meron ding reforestation, tsaka afforestation. Ito naman yung nagsusupport ng tree planting, tsaka forest management. Meron ding climate modeling and monitoring, may remote sensing. Satellite technology siya na gumagamit ng data, ay nagpo-provide ng data para sa pagmamonitor ng climate change natin. Meron din yung climate model kung saan advanced computational model siya para ma-predict yung mga climate scenarios natin. At lastly, meron din yung geoengineering, which is ngayon, experimental siya tsaka medyo controversial. Ito naman gumagamit ng solar radiation management tsaka ocean fertilization para ma-explore yung iba pang climate systems. Well, meron din sa sinabi mo kanina, sa mga ginagamit natin yung organic ngayon, yung meat conversion natin, meron ng ganong research rin na ginawa. Yung spinach, yung ginamit niya, yung ginawang parang heart yung spinach, na naging produce na parang organic heart rin yung nangyari sa kanya. Tapos yung idea ng sa may solar radiation, merong idea na gano'n, lalo na yung Dyson Sphere, kumukuha tayo sa mismong heat ng araw na para makakuha tayo ng energy. Pero again, yung Dyson Sphere parang pang pang future technology na yun. Meron pa kayo guys na pwede natin madagdag, lalo na yung mga nakasabi kanina ni Mr. Yebes or anything. Anong tanong ulit? May mga madadagdag pa ba tayo? About saan? Yes. Nakalimutan. Sa mga technological marvels or any solutions na pwede natin ma-prevent yung climate change. Well, hindi naman siya may ma-prevent para ma-lessen na lang natin yung impact ng climate change sa atin. Yung urban planning. Anong pwede maano din? Urban planning at green infrastructure. Kung saan nagdidisenyo ng mga gusali na may green roofs, natural ventilation, and sustainable materials. Maganda rin yung para dun sa climate change. Pwede natin masabi kung saan yung reforestation rin yung nangyayari ngayon din sa California, lalo na sa sobrang init na nagkakaroon ng sobrang raming forest fire na nakaka-produce rin ng mga carbon na mas umiinit palalo. Mas umiinit yung mundo, mas nakakaroon ng forest fire, tas mas lumalala rin yung production ng CO2 sa climate.
Kaya pag nag-reforestation din tayo, lalo na yung mga urban planning, mas napapabawas din natin yung impact ng mga nakukuha natin mga carbon at meron pa tayong mga pwede natin mga reforest na area. For malapit na rin thank you rin guys sa mga binigay natin na mga topic ngayon, lalo na yung mga magaganda mga technological na impact na pwede natin makuha na for me bago rin yun sa akin. So anyone na pwede natin madagdag or any quote na pwede natin masabi sa mga dear viewers natin na So, para sa climate change. Mr. Yares. Ako may gusto akong sabihin. Siguro applicable dito yung prevention is better than cure. Kasi pwede lang natin ma-prevent to hanggang sa impending doom natin. Pero hindi siya ma-reverse, walang cure. Kasi lahat ng damages na nagagawa ng climate change is irreversible. Hindi mo naman pwede ibalik yung lahat ng na-emit nating pollution para mabalik yung lahat. So, maging responsible na lang tayo kung sa mga waste natin na sa human being para mas ma-mitigate natin yung pagkakaroon ng climate change. Wonderful quote na para mahilang ng podcast today. So again, everyone, thank you for joining us and have a stay safe out there and happy Sunday, everyone. Thank you very much.